Hi guys, what's up? My name is Ronald. Sa video na to, gusto ko lang pag-usapan natin guys yung mga na-offload sa immigration. Paano ba natin masusolusyonan na hindi na ma-offload yung mga sponsored traveler and first time na lalabas ng Pilipinas? I've been following Senator Raffy Tulfo sa mga posts niya and this one really strikes me. Sinasuggest niya kasi na magkaroon ng CCTV and malinaw na documents sa website ng Philippine Immigration. Hi guys, welcome back. Alam niyo ba na this year, 2024, mahigit 20,349 na ang na-offload sa Pilipinas. Imagine niyo kung anong klaseng paghihirap at gastos ang pinagdaanan ng mga tao na to. Tapos wala kang makukuhang refund or support sa immigration kung nagkamali sila ng pag-offload or nagkaroon din ng time na sobrang tagal ng questions na iwan na ng eroplano. So paano na tayong mga traveler? Ano nang makukuha natin? Wala, di ba? Magre-rebook tayo, na-miss na natin yung flight and yung hotel bookings na ginastos nyo na. Please watch this video para malaman nyo yung buong details. Hanggang ngayon po, nakakarinig pa rin po ako ng mga balita na may mga na-offload na gusto pong lumabas ng bansa, na legit naman po yung paglabas nila, nag-ipon sila, nakakuha po sila ng visa, and pagdating sa immigration, sa screening, sila po ay na-offload. Meron ho ba tayong standard na sinusunod para ma-profile yung mga dapat i-hold at yung mga hindi dapat i-hold at kailangan payagang makapagbiyahe? Meron ng guidelines and procedures set by the Bureau of Immigration to address this. 2024, 20,349 ang na-offload. Pag nakita naman na mali yung dahilan para sa kanilang offloading, merong reimbursement process ang binibigay ang Bureau of Immigration para dito. Ano po mga binigay na reason why these people were offloaded? Yung mga kadahilanan nito, either doubtful purpose of travel, inconsistent or insufficient travel or supporting documents, non-compliance with previous deferred departure requirements, misrepresentation or withholding of material information about travel, presentation of fraudulent, falsified, or tampered supporting documents. Kawawa yung mga na-offload na wala namang tamang dahilan para ma-offload sila. Damage has been done. One story about a friend of mine very recently. Pupunta siya ng Hong Kong, kasama niya kanyang misis at kasama yung yaya at of course yung kanilang 3-year-old son. It was sad na pinayagan silang mag-asawa pati yung bata pero yung yaya dinecline. At ito po yung nangyari na 3 times sa iba't ibang mga kaibigan ko. Tinatanong ko yung Bureau of Immigration, ano ba talaga ang supporting documents na kailangan nila? Alam ko na ridiculous din yung, di ba yung iba hinihinga ng mga college yearbook, yung mga ganyan. Pero sa tingin ko, a reasonable request for certain documents have to be formally published para alam ng mga nagbabiyahe na yun ang kailangan nilang dalhin. Yung kaibigan ko, mag-asawa sila, they'll go through all the process, magpapakandahirap sila na kunan ng ticket, pati yung anak nila na 3 years old, at gagawin nila modus yung para mapalusot lamang isang babae na para ma-traffic sa ibang bansa. And mind you, itong kaibigan ko to, he owns a big corporation at napatunay niya dun sa immigration agent na he owns a big corporation and he deserves to bring along with them yung yaya niya para mag-alaga sa baby. Pero kumindat ating immigration officer, parang meron nata pahiwatig at hindi pinatulan, kaya dinecline. Baka kaya siya iniipit dahil nagaantay yung immigration agent ng pag-ipit. Siguro dapat meron talagang ipapublish na mga dokumentong kailangan just in case na sila ay mahingan nga nung pruweba. What if maglagay na lang tayo ng CCTV camera sa booth ng immigration and while the interview is going on, yun ay recorded para kung sakali mang may reklamo, yun ay marireview dahil kung wala yun, it's the passenger's word na na-offload against the immigration officer's word. So mas magbibigyan ng weight, syempre, yung empleyado ng immigration versus doon sa pasahero na nagreklamo. Pero kung meron pong CCTV camera na recorded lahat ng mga pag-uusap blow by blow, then level ang playing field. We will verify that, Mr. President. That is a good suggestion. So kung bibili tayo ng mga camera tungkol dyan, kung magkano yan, I will support the budget. Thank you for the support, Mr. President. Sa dami ng mga nakaka-chat ko na mga sponsored traveler at na-offload rin, alam ko yung pakiramdam. Hindi biro yung ma-offload ka. Nakakatroma ng umalis. Ayaw mo nang mag-try ulit kahit gusto mong mag-tour palabas ng Pilipinas. Next is yung gastos nga and time na pag-prepare ng itinerary, hotel bookings, and especially yung pera dun sa flight ticket na binili mo. Mas masaklap pa nga is kung meron ka ng visa na at nagbayad ka tapos hindi mo rin magagamit.
yung sinasuggest ni Senator Raffy Tulfo na magkaroon ng CCTV and malinaw na documents ay maging implemented na as soon as possible. 20,000, hindi biro yun, no? Every month, gano'ng kadami yung na-offload. Sana magkaroon din ng system na kapag napatunayan na nagkamali yung immigration officer, dapat merong refund system. Ilagay din nila kung anong pwedeng gawin ng traveler. Sana makover yon ng immigration. I'm pretty sure na meron silang budget dito. So guys, do you agree ba sa sinabi ni Senator Raffy Tulfo na magkaroon ng ganitong changes sa immigration? Kaya nga tayo nagta-travel, di ba? Para ma-distress, magsaya. Hindi yung ma-offload ka, tapos in the end, na-stress ka lalo, imbis na gusto mong mag-relax. Anyway, yun lang guys. Sana na-enjoy niyo yung video. If you find this helpful, please share, comment down below, subscribe if you haven't, and maraming salamat if you're still here. I will see you in my next video.